Ito ang tanyag na sementeryo noon na simbahan at eskwelahan. Na ngayon, isa sa patunay ng pag-iral nito ay makikita sa old map na ito na kinomisyon ni Major Clinton B. Sears ng Corps of Engineers ng US Army noong 1901. Ayon sa kasaysayan, taong 1882, ilang linggo lamang matapos ipagdiwang ng Maynila ang pagbubukas ng Carriedo Water Works, ang unang modernong sistema ng potable water sa Maynila, isang trahedya pala ang magaganap. Libu-libong katao ang dumanas ng matinding pagsakit ng tiyan at kalaunan ay masasawi dahil sa kontaminadong tubig na nainom nila. Bawat bahay may patay. At ang mas mabigat pa rito ay puno na ang lahat ng pampublikong sementeryo. Maging ang sementeryong pambayan ng Sampaloc ay hindi na rin tumatanggap ng mga bagong ililibing dahil husto na umano ito sa kapasidad. Dahil dito nagpasiya si Father Ramon Caviedas, ang kura paroko ng Sampaloc. Magtatayo siya ng panibagong sementeryo sa mataas na bahagi ng bayan sa baryo Balik-Balik. Sisimulan ito taong 1884 at binuksan sa publiko taong 1890. Inilarawan na meron itong mortuaryo at maraming mga nicho sa loob nito. Mabilis itong magiging isa sa pinakamahalagang sementeryo noon sa bahaging ito ng Maynila. Dito rin inilibing noong 1894 si Fray Felix de Huerta, ang bantog na historiador na nagdokumento ng kasaysayan ng maraming bayan sa Pilipinas. Pero hindi lang pala mga taga Sampaloc ang makikinabang sa sementeryo sa Balik-Balik dahil gayon din ang mga taga San Miguel, Manila. 1897 nang bilhin ng parokya ng San Miguel ang bahagi ng sementeryo. Sinasabing mas naging praktikal na opsyon ang pagbili dahil sa lumalaking populasyon ng San Miguel na noon ay wala ng espasyo para paghimlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Subalit, pagdating ng digmaang Filipino-Amerikano, mahihinto ang paglilibing dito at dadanasin ng sementeryo ang pinakamapait nitong tadhana. Dahil elevated ang lugar na kinaroroonan ng Balik-Balik Cemetery, ay ginawa itong strategic standpoint ng mga Amerikano. Naglagay sila ng mga kanyon sa loob mismo nito na mababanaag pa dito sa lumang larawan. Ang lugar na itinayo para sa katahimikan ng mga yumao ay naging saksi sa malagim na labanan. Ang mas nakalulungkot pa dito ay noong pumanaw ang tagapagtatag ng sementeryo de Balik-Balik na si Father Ramon Caviedas noong October 29, 1918 sa edad na 69 sa San Francisco del Monte. Hindi siya dito inilibing, makaraang ipasara ang sementeryong ito ng pamahalaang Amerikano noong 1913 dahil sa health concerns. Sa halip, inihimlay siya sa Sementeryo de la Loma. Mahigit sa 20,000 mga labi ang tinatayang nakalagak dito bago ito ipasara, kabilang na ang mga nasawi sa labanan sa Balik-Balik. At dito magsisimula ang panibagong kabanata sa kwento nito. Dahil sa lumang sementeryong ito, itatayo ang bagong kapilya na para sa mga nabubuhay. Hindi magtatagal, ang maliit na kapilya ay magiging ang Parokya de Balik-Balik sa taong 1930. Magmula kay San Isidro Labrador na kanilang patron ay kikilalanin ang bagong Iglesia de Santissima Trinidad. Kasabay ng bagong simbahan na sinasabing papugay umano sa Holy Trinity Church sa Amerika o marahil ay impluwensiya ni Doña Trinidad Fernandez Legarda, ang former Manila Carnival Queen. Ngayon ay kilala na natin ito bilang ang Most Holy Trinity Church. 2 taon pagkatapos ng World War II, itatatag naman ang parochial school nila.
Panahon ni Reverend Father Bernardo Torres, itatayo sa tabi ng iglesia ang paaralan ng Holy Trinity Academy noong June 1947. Pamumunuan ito ng mga Franciscan sisters and brothers. Nagsimula silang magturo sa pre-nursery class hanggang sa lumago ang bilang ng kanilang mga mag-aaral at magkaroon ng complete basic education system mula preschool hanggang sa senior high. Mula sa sementeryong minsan nang napuno ng libu-libong mga nicho, umusbong ang isang simbahan at paaralan na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat henerasyon. Marahil, ito ang paraan ng kasaysayan para alalahanin ang mga nauna sa atin. Hindi lamang nila patutunayan sa mga lumang mapa at larawan, kundi maaaring ginagabayan din nila ang dati nilang komunidad para patuloy itong umunlad. Dito sa lupang minsan ay naging huli nilang hantungan.